Naniniwala ang COMELEC na ang kasong isinampa sa dating chairman na si Andres Bautista sa Estados Unidos ay makatutulong para patunayan sa Korte Suprema na tama ang kanilang desisyon na suspendihin ang kumpanyang Smartmatic sa bidding para sa 2025 midterm elections. May report si Luisa Erispe. Kinumpirma na ng Commission on Elections na nasampahan na ng kasong kriminal sa Estados Unidos ang dating pinuno ng komisyon na si Andres Bautista. Sabi ng COMELEC, napag-alaman kasi ng US Department of Justice na may suhulan sa bidding noong 2016 elections sa Pilipinas para sa mga karagdagang vote counting machines. Several weeks ago, nandito ang mga representante ng US DOJ kasama ang representante ng Homeland Security. Sinabi nila na i-file na nila yung mismong kaso sa isang court sa US. Batay sa kaso, hindi partikular na binanggit kung anong kumpanya ang nanuhol kay Bautista. Pero para sa COMELEC, sapat ang kaso para patunayan sa Korte Suprema na tama silang suspendihin ang kumpanyang Smartmatic sa mga bidding para sa eleksyon ng Pilipinas. Dahil sila ang nanalo sa 2016 bidding. Nakasaad kasi sa kaso, ang kumpanyang nanuhol ay siya rin ang nabigyan ng kontrata noong 2016 para sa vote counting machines at transmission service. Sabi ni Garcia, sa isusumiti nilang apela sa SC, isasama na nila ang mga ebidensya at mga dokumentong ito sa Korte Suprema. When we issue the resolution on the disqualification of the company, hindi po yun basta lang hinulaan lang namin. May basis po kami. Yun po yung basis namin. And so, ngayon lumabas po yung case. We will definitely include that in the event that we'll be filing the motion for reconsideration. Samantala sa ngayon, isa sa tanong ng publiko, nasaan na nga ba si Bautista? Sabi ng COMELEC, may impormasyon silang nasa US pa ang dating hepe ng komisyon. Nang tanungin naman kung may arrest warrant na nga ba ito sa korte ng US, sabi lang ni Garcia, you don't need an arrest warrant if the person is already in custody. Plano ng COMELEC na magsampa rin ng kaso laban kay Bautista sa korte sa Pilipinas at sa mga posibleng kasabwat nito sa oras na matapos nila ang investigasyon sa mga aligasyon noong 2016 bidding. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Iniimbestigahan na ng mga ahensya ng gobyerno ang nasa likod nito ng deepfake video o boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-uutos umano sa militar na lumaban sa ibang bansa hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Si Luisa Erispe sa detalye. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, kumante sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong umalat at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pangpupuli. Ito ang kumakalat na video na ipinakita ng Department of Information and Communication Technology. Ginagamit ang boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-uutos na lumaban kontra sa ibang bansa sa issue ng West Philippine Sea. Pero mariing sinabi ng DICT, peke at isang deepfake o AI-generated ang boses ng Pangulo rito. Bagay na kinumpirma rin ng Presidential Communications Office. Dahil dito, pinabura na ang video mula sa social media at iniimbestigahan na ng mga ahensya ng gobyerno ang nasa likod nito. We immediately asked YouTube to take it down and they did. In one day they did. Yun nga lang, so may lumalabas pa din. DICT does not have any police powers, no? So we'll have to discuss this first with the National Security Council. Sabi ng DICT, hindi dapat baliwalain ang kumakalat na video dahil ito ang unang beses na ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng peking pulisiya at seguridad ng bansa ang nakataya rito. Kung sakaling matunton nila ang mga nasa likod nito, posibleng kasuhan nila ito ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. It would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Whether or not there are other laws or crimes committed, we'll leave that to the prosecution, to the DOJ. Para naman sa National Security Council, maaari raw na kaya may naglalabas ng mga peking video dahil sa nagaganap na balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, bahagi ang balikatan exercises ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. Whatever administration
is there in Malacanang, lagi po natin ginagawa yan. So this is not a prelude to war, this is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Patuloy namang nananawagan ng DICT sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman at walang lehitimong video na ipinapakita. Maging mapanuri at tangkilikin lang ang lehitimong sources ng balita. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng kalituhan sa publiko. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.